Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa aking kapwa OFW dito sa UAE. At magandang hapon o gabi saan man sulok kayo ng mundo na naroroon, mga kapwa ko OFW. Maganda sa inyong lahat. Okay? At lalong-lalo na doon sa bansang Pilipinas na ngayon nagkakaroon ng problema. Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay? Ngayon po, mayroon po tayong pag-uusapan na itong pagmamalasakit lang ito sa bansa natin upang tayo naman makapag-share kung ano yung ating saloobin. Pero mayroon lang akong sasabihin sa inyo ng bahagya. Okay? Sana bago ko ito tuloy, suportahan niyo po yung aking channel, Dolphin Channel. At mayroon po ako TikTok at sa Reel. Sana suportahan niyo po. Okay? Now, ang aking masasabi, kung sa Biblia mayroong Judas Iscariote o Judas sa Biblia, sa bansang Pilipinas meron din. Mayroon din mga makapili. Kung nung panahon may makapili, mayroon din makapili sa atin. At nangyayari ngayon sa bansa natin. Bakit ko nasabi? Kasi isang tao na dating presidente ng bansang Pilipinas na nagsilbi ng maayos sa bansa natin at maraming nagawa, at kahit papano yung mga kababayan natin nakalakad ng matiwasay sa kalsada. Inuusig ngayon ng ibang bansa na sino ang nagkanulo noon. At napakinggan ko mismo doon sa unang hearing ng ICC na ang nagmanipulate pala noon ay ang presidente, ang mga namumuno sa panahon ngayon sa pangunguna ni Presidente Marcos. Nandyan siyempre, Marbel, Torre, Rimulya, Anyo, at iba pang mga alipuris niya. O, siyempre, isama na natin yung mga senador na hindi man lang nakialam sa pag-process noon. At congressman. O, di ba? Kaya kayo nandyan para ipagtanggol nyo yung soberanya ng Pilipinas. Dati kamo, sinisisi nyo na sinuko ni Duterte ang soberanya ng Pilipinas sa China. Kayo, anong ginawa nyo? Na yung mga aligasyon nyo, wala namang batayan yun. Ngayon, anong ginawa nyo? Di ba isinuko nyo rin si Duterte sa dayuhan? Di ba anong tawag sa inyo? Makapili kayo. Kayo yung mga makapili sa gobyerno sa panahon ngayon. Na kung yung panahon mayroon makapili, ngayon mayroon din. Marami kayo dyan makapili. Ipinagkalo nyo ang kapwa nyo Pilipino litisin sa ibang bansa. Although may pagkakamali siya, palagay na natin. Bakit hindi nyo litisin dito? Kung talagang sapat na may ebidensya kayo, ba't hindi nyo litisin sa bansang Pilipinas? Di ba? Hindi ba nakaka-dismayain? Di ba? Naniniwala kayo may batas sa bansang Pilipinas. Tapos, yung isang Pilipino nagkasala para sa inyo, ipinagkalulyo nyo sa ibang bansa para doon litisin. Ano yun? Anong klaseng isipan mayroon tayo? Yeah? Hindi nyo ba alam na ang batas natin ay ginawa nyong inotel? Walang silbi sa bansang Pilipinas? Dahil sa pinagagawa nyo? Inotel ang batas natin. Hindi kayo naniniwala Dahil kung naniniwala kayo, dapat hindi nyo isinuko si Presidente Duterte doon sa mga banyaga sa ICC. Isinuko nyo dahil sa agenda yung pampolitikal. Hindi talaga totoo. Ang totoo talaga yung agenda yung pampolitikal. May ambisyon kayo manatili sa iyong kinaroroonan. Yun ang totoo. Yun ang tunay nangyayari sa bansa natin. Huwag nyo na ipagkakaila. Ipagkailan nyo man ng ilang bisis. Ipagkailan nyo. Hindi matatawa. Hindi bubo ang mga Pilipino. Para hindi niya maintindihan kung bakit ginagawa niyo yan. Di ba?
O ngayon, ano nangyayari sa bansa natin? Rally dito, rally doon. Meron pa ba investment na papasok sa bansa natin? Wala na. Kasi matatakot eh. Dahil sa kagagawan nyo. O di ba? Eh, ganun lang dapat ang nangyayari sa bansa natin. Anong pinagagawa nyo? Matatalino kamo kayo, pero kayo mismo hindi sumunod sa batas. O di ba? Eh, baka lang balikan nyo. Eh, si Duterte ba sumunod sa batas? Abay, oo. Ngayon, kung yung mga aligasyon kayo, sabi ko nga sa inyo, eh, bakit hindi nyo kasi isampa sa korte sa atin? Ba't kailangan pa sa ibang bansa? Na may batas naman, napapangsyon naman ang korte natin. O bakit hindi natin gawin yun dito? O di ba? Maliwanag na kayo ay mga makapili. Okay? Magmula sa Pangulo hanggang sa kanyang mga nasasakupan. Makapili kayo. Yung mga matataas, hindi yung kasali doon yung mga mabababa, yung mga matataas ng mga itinalaga niya. Okay? Yung mga congressman na kumakampi sa kanya, yung mga senador na kumakampi sa kanya, lahat yun makapili sa panahon natin ngayon. Lumutang ang makapili sa panahon natin ngayon. Sana, ito lang pakiusap ko, meron po tayong eleksyon. Sa darating na eleksyon, iboto natin. Vote PDP Laban Street para magkaroon ng kaayusan ang bansa natin. Sana mga kababayan, gamitin natin, huwag natin gamitin sa dahas. Gamitin natin ngayon ang eleksyon na ito upang matalo sila at magkaroon ng kaayusan sa bansa natin. Maraming salamat sa inyong mga kababayan, mga kapwa kong OFW. Sana lagi kayong ligtas sa alimang kapahamakan. Salamat po.